Ayan, ayan. Ayan, isang napakagandang hapon sa ating lahat. Akala ko nakamute ako, no? Hindi pala. Ayan, no? Isang mapagandang hapon sa ating lahat. Alam kong lahat kayo ay excited sa araw na ito, no? Na talagang kada Sabado ay inaabangan nyo ang Kalambag. Ayan, at maging kami rin ay excited na rin para makapaghatid naman sa inyo hindi lamang ng katuwaan, kasiyahan, maging kaalaman na rin na siyang maaari nating dalhin no, sa ating pang araw-araw na pamumuhay dito lamang yan sa Kalambag at sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyo. Ayan, at bago ang lahat, no, alam naman natin na kamakailan lang ay idineklara na po ang bagong kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Walang iba kundi si Senator Sani Angara. Ayan, binabati ka po namin, no? Isang maligayang pagbati o congratulations po sa inyo. Naway makapagbigay po kayo ng isang napakagandang inspirasyon sa mga kabataan at mapaunlad pa po ang edukasyon sa ating bansa na siyang talagang talagang kinakailangan ng lahat ng mga kabataan, hindi lamang ito pribilehiyo para sa kanila, maging ito rin ay karapatan nila. No? Karapatan naming mga kabataan. No? Kasi nga, di ba, kasal sa Presidential Decree number 663 ang mga kabataan ay siyang pinaka-importanting asset no ng ating bansa. Ayan, so balik tayo sa Kalambag. Ayan no, sana no, wish namin na baka in the future no, maging guest speaker natin o makasama natin si Secretary Angara dito sa Kalambag no. So, ipagdasal natin. Ayan, at ngayon naman no, alam ko lahat sa atin ay very excited lalo na every Sabado kasi nga 'di ba no, talagang inaabangan talaga yung mga topics, yung of course yung mga kulitan ng mga kabataan at bago ang lahat may tatlo tayong mga kasama ngayon, no? Actually, apat kami, oo, no? Apat pala kami. Ayan, we have Martina and Reyes. So, hi sa'yo, Martina. Kamusta ka ngayon? Hi po, Kuya Akim, Ate Rhea. It's nice to be back here sa Kalambag. Again, magpapakilala po ako sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live. I am Martina from Kalambag NCR. And it's nice to see everyone na nanonood pa rin ng Kalambag hanggang ngayon and especially every Saturday. Ayan, so kamusta naman ang linggo mo ngayon, Martina? This week po, no, enjoy pa rin po sa vacation kasi po next week magsisimula na po for preparation sa magiging pasukan. But still, um, thankful pa rin po kasi nagkakaroon pa rin tayo ng vacation kasi may iba pong students na hindi na talaga nakapagbakasyon, especially yung mga college students. Pero habang may bakasyon pa, i-enjoy pa natin and syempre sulitin natin. Okay, maya ko na i-check yan tungkol dun sa summer ha, kasi oo. Actually, tamang-tama ka dyan, Martina. Ayan. Si Rhea naman, kamusta ka, Rhea? Kamusta yung ano mo? Kamusta yung linggo mo? Oo. Ayan, magandang Sabado na naman, no? Para sa atin. Mag-isa pa naman, magtikahan tayo. Kasama yung mga magagandang mga dilag na makasama ko ngayon. So, hi, Martha. My first time kasama. Kasi sa past na mga episodes is kasama ko si Kuya Akim. Sino pa ba? Si parang lumilibot lang sa aming tatlo yung magkakasama every live. So, ayun. Hi sa mga manonood natin. And kayo ng magandang hapon sa inyong lahat. Naway nasiyahan kayo sa panibagong topic namin ngayon. And of course, ano po yung naging yung takbo ng aking buong mundo. Siguro masasabi ko normal pa din. Ayun pa din, dating dito lang sa bahay kasi um, naghahanap din ako ng parang part-time job kasi sayang yung oras kasi matagal pa yung pasukan sa college. And mas mataas kasi vacation time namin in freshman college kasi parang parang 1 month I think. So masasayang lang yun kapag hindi ginamit. So ayun, naghahanap pa ng trabaho kahit lang yung paunti-unting trabaho lang ganun, just to have income ganun. Pero hindi lang tayong time. And yung pag-uusapan natin ngayon is talagang
excited na excited ako. Um, Every time naman excited. Oo. Oo, actually, ano ka na, tawag nito si Rhea, enrolled ka na ba o saan na university ka plano, pumasok this coming, school year? Kasi alam ko, graduate ka na eh. Nakamit ka ate. Enrolled na po. Enrolled na po ako. Oo. Luckily dyan. Bonggang Universidad ng Mindanao. USM. Dito lang po sa Kaba- Kidapawan. Kidapawan City Campus? Yes po. So, Magkakasama na naman tayo. Schoolmate pala tayo. Oh my God. So, ano course mo pala? Wait lang, ano course mo nga? So, yung course ko, yung first na option ko, gusto kong mag-edu student kasi yung pagkakaalam ko noon, kapag yung percentage mo nakapasok doon sa yung parang bracket na yun, is makakapili ka. Oo. But hindi na. So, ayun. Pick ako doon sa first na option ko, which is yung BIT, Bachelor of Industrial Technology. Ayun. Kasi nga, di ba, sad to say, no, umiba ata yung, naging sistema ng USMTCC and isa rin yung sa naging struggle ng karamihan, but still, they make it pa rin. So, good luck to your journey, mga future freshman students, and of course, sa mataga USMTCC, makikita nyo ako dyan. Char lang. Ayan, si Raisa naman. Alam ko si Raisa, no, ito ba si Raisa? Kasi pag ako nawawala talaga si Raisa, no, kasi nga, ayun, sa ng signal talaga, and we really hope, no, na sa place nila is magkaroon ng malakas na signal in the future. Ayan, so ako naman, no, tama yung sabi ni Raisa no, sa college is, wala na masyadong, tawag nito, ito natin na vacation, summer vacation is because some of us are doing the summer jobs. Kasi nga, di ba, when we are in college kasi, it doesn't mean na, na hindi talaga maiiwasan na mayroon tayong masustain na mga grades. Kaya we need to pass it sa summer class. So, yung iba karami, especially engineering students sila talaga yung nagsa-summer class. And for me naman, since third year student na ako, no, so I need to work on my thesis pa rin, but sad to say, hindi mo na ako makakapag-conduct this coming July or hindi ko pa siya completely matatapos this July kasi nga, di ba, hindi pa pasukan, tapos yung respondents ko is student, no, and hindi rin ako pwedeng mag-online na mag-conduct due to some ethical considerations din. So, ayun. So, we will wait for August, no, para, ayun, for the coming na naman pagdating sa no. So, part din na naman na natin pag-usapan yung which is yung health, yung nutrition, no. Kaya, mahalaga talaga yung pangangatawan natin na lagi nating alagaan, lagi nating tawag nito. Gaya ko ngayon, no, kung tutuusin, no, last day ata nagkasakit ako din. Kaya medyo okay na ako. Pero, ewan ko ba kung halata na okay or hindi. Basta lalaban tayo. Ganun lang. Ganun lang yung life, no? Of course, no, we need to take care to ourselves. Sabi nga nila, So, ayan, no? So, let's start. No? So, alam natin na, yung mahalaga talaga yung tawag nito. Yung month of July. Kasi nga month of July talaga yung birthday ko, no? Yung birth month ko. No, secret ko lang kung anong day. Char lang. Nawa sa birth month ko is July. And mostly talaga, no, sa July is, ayun, nutrition month. Lagi natin makikita, no? Yung, especially sa DepEd, may mga celebrations, gano'n. And naalala ko tuloy yung mga elementary high school days ko. So, para ba sa atin, no, bakit ka ba mahalaga o anong kalagahan ng pagdiriwang ng nutrition month, especially sa, sa kasalukuyan, no? Ano yung mga niya? Bakit siya mahalaga sa kasalukuyan yung nutrition month? So, ayan, ikaw, Rhea, baka may gusto kang sabihin. Mm-hmm. So, ayun. Yung magiging topic natin ngayon, di ba, patungkol sa nutrition month kasi July is a month for nutrition. Nutrition month nga, sabi ganun. Yung tradition na pagdiriwang natin noon, especially nung elementary days pa natin, di ba parang nagiging contest siya every grade level, yung pabungga kayo ng yung fruit display, vegetable display, go grow, and ba ganun. So, yung kahalagahan is especially sa mga kabataan ngayon, yung nalululong na sa sa mga yung hindi na healthy ba na lifestyle, no? Nagiging siya, parang opener siya sa mga kabataan na dapat pahalagahan, hindi lang dapat sa mga kabataan, pahalagahan natin ang ating kalusugan kasi health is wealth. Yung tunay na kayamanan is
yung ating pangangatawan. And Kalusugan. ano, pag inaabuso natin yung kalusugan natin, iba siya kung parang kung babawi siya, talagang babawi, parang magkakasakit ka, yung hindi mo makakaya. Yung iba nga parang nagiging siya, nagiging dahilan siya ng iba't ibang sakit kapag inaabuso natin yung mga katawan natin. So, ayun, take a rest, ganun. Uminom ng at least 2, diba, yung average na dapat iniinom ng isang adult is 2 liters tubig, ayun. Kasi hindi lang siya for high school. Yung gustong magpaputi dyan, di ba? Kung gusto niyo pumuti at maging tubig at libre pa at healthy, wag na magluta ganun. Mahal lang, mahal. Sayang lang yun. Oy! Ay, nandito si Kuya Roger, ayan. So, ayun, before yung internet connection ni Kuya Roger, ipapasok ko kay Kuya Roger. Kuya Roger. Ayan. Kamusta? Okay lang po. So, ayun. So, may tanong kami. Kasi, Ayun, nakahabol ata si Roger, no? So, yung ayan, baka ikaw mo... tatanungin natin. Ayan. Parang hindi nakikisama. Oh my God, wala talaga. So si Martina mo nasasalo kay Kuya Roger. Mamaya ka na Kuya Rogers, no? Si Martina, ano yung para sa iyo, ano yung kahalagahan ng nutrition mo? So, ngayon nga po no, na nakasanayan natin na every July is like we celebrate the Nutrition Month or yung buwan ng nutrisyon. Lalo na po siguro ngayon, mahalaga talaga na yung Nutrition Month sa panahon ngayon kasi like pabago-bago yung klima sa Pilipinas. Minsan uulan, minsan maaraw. And also, marami ring estudyante na lalo na nung may pasok pa is very nag-focus sa pag-aaral, minsan is kulang na sa tulog o kaya naman minsan is hindi na din nakakakain ng tamang kinakain ng tao, which is yun yung nagiging risk factor kung bakit marami yung nagkakasakit pagdating ng bakasyon. And yung July is like hindi naman natin sinasabi na purely July lang natin i-focus, pero like it is also very important kasi sa July or month of July is napapahalagahan natin and ang ating kalusugan, and especially naalala ko pa po dati bago pa mag-pandemic is like parang naha-highlight talaga yung July as month na ginagawa natin yung mga school activities, minsan gagawa ng costumes na connected about fruits o kaya vegetables. And also yung July din kasi is nafo-focus din dito yung mga problema din sa ating bansa na hindi lahat ng mga tao, lalo na kabataan, is may access sa proper nutrition or accessible yung proper nutrition sa atin. So, even though na ganun, lagi nating tatandaan na pahalagahan natin yung kalusugan natin. Yun po, Ate Rhea. Maraming salamat, Martina. So, hintayin natin if nandyan pa ba si Kuya Roger. Hello, Kuya. Pili ko talaga wala. So, si Kuya Akim, back to you, Kuya Akim. Yung naging tanong mo. Ay, hello. Ay, sige, go, Roger. Oo. Para sa iyo, Roger, bakit mahalaga yung tawag ito? Ano yung kalagahan ng Nutrition Month sa kasalukuyan? O yung pagdiriwang natin ng ng Nutrition Month, no? Sa paaralan man o maging sa community na rin. Actually, ito yung pinaka-exciting part ko sa yung lalo sa nutrition month. Nung kasi nung mga ganitong buwan kasi also may mga klase pa yung mga estudyante. Siyempre excited lalo na sa mga ganito, excited sila magluto ng mga healthy foods, halimbawa ng mga gulay, kung paano nila i-serve yung gulay na ay yung mga pagkain na gusto nilang i-serve sa mga kaklase nila, lalo sa mga guro. Pero ang pinaka-exciting talaga is yung
yung hindi mo alam magluto ng pagkain na serve mo, pero matututo ka dahil nga sa mga kaklase mong may mga idea na ay ganito na lang yung lutuin natin kasi mas healthy pa ito kaysa maglagay tayo ng ganito, ganyan. Pero pagdating doon, at least kahit papaano na tag doon na nag-i-improve yung kaisipan mo kung paano magluto ng mas healthy pa sa katawan, lalo na't kulang ka na nga sa tulog, tapos lagi pang marami pa yung gawain lalo na sa mga high school ngayon na ano na ang daming assignment, ang daming quiz. Pero mas maganda pa rin kung yun halimbawa ngayon nga, ngayong July is talaga yung pagkakataon nila para magkaroon ng para magkaroon ng ng sarili-sarili nilang idea paano magluto ng mga healthy foods lalo na sa mga high school. Ayan, no? Tama. Tama, no? Kasi nga, high school tayo, no? Or in elementary rin, no? Kasi every school kasi they have their own way, no? How to celebrate tawag na to, Nutrition Month. No? Kasi minsan, yung iba is pagandahan ng luto, depende sa dish na rin. But sa other schools is kailangan gulay talaga yung recipe. Which is maganda yon kasi nga 'di ba Nutrition Month is dapat healthy. We should embrace yung pagiging healthy ng isang food na sinaserve natin. That's why it's very important na magkaroon ng nutrition month. I don't know sa every community ha sa what do we call that sa mga barangays if paano nila nilalaunch yung nutrition month kasi mostly kasi sa school tayo nakafocus kasi nga 'di ba parang yun na rin yung yung culmination ng nutrition month in our community na may meron tayong mga fruit and vegetable display. May sabi ni Rhea kanina, no? Then, ila Martina rin yung parang may cooking contest, ila Roger din, ganon. Then, meron tayong mga quiz bee, mga, ang tawag nito? Yung poster making, slogan, ganon. At syempre, nakasali din ako that time sa mga ganyan, no? Then, may mga prizes. Pero yung prizes candy, ha? Yun ang totoo. Ito talaga ako kasi sumali ako ng fishball. Siyempre, topic doon, ano yung nakukuha mong vitamina sa gulay, sa ganitong specific gulay, ganon. Then, of course, nanalo ang lola nyo. Pero ang price is candy. Ayun, so, hala, paano ito naging nutritious? Ayun. So, yung super check talaga. So, then, doon naman sa isang school, kasi nga palipat-lipat ako ng school. Nabagon ako sa isang school din kasi hindi siya yung parang pa-nutritional. Yung parang, hindi talaga siya labanan ng gulay. Labanan na ng dish, para siyang yung parang master chef na gano'n. Yung kahit ano-anong putahe na lang, basta may ma-serve din, pabunggahan na lang. Nasaan yung essence ng nutrition month if may ganong, if ganon yung mindset na dapat masarapan lang, hindi ginajudge kung healthy ba siya, ganon, dapat ba siyang i-serve sa pagkainan, no? So, isa rin dapat yun sa dapat na isipin. Pagdating naman yung pag high school ko rin, no, parang naging iba na naman din kasi nga may na tayong main dish, side dish at saka beverage, no? So, medyo social sa konti pero kinoconsider din yung pagiging healthy. Ayun, doon pa lang is makikita natin no na ito pala is dapat natin kainin kasi nga healthy, di ba? Especially sa mga elementary schools na, oh, dapat yung kainin ninyo mga bata kasi nga masustansya, ganon. And hindi tayo magkakasakit, ganon. So, to remind us na na yung pagiging healthy, tama yung sabi kanina, no? Si Rhea Bayan sa si Martina, yung health is our wealth, oo, yun. So, maganda yun na practice din sa ating community, paging sa school na rin, no, na So, dahil nga, no, may mga celebration tayo ng Nutrition Month, ganun. So, sa tingin nyo ba, no, ano yung kalagahan, no, ng pagkakaroon ng tamang nutrition para sa ating bakit mahalaga yung tamang nutrition talaga sa atin? And minsan puyat. So, sa atin ba, bakit mamahalaga itong pagkakaroon ng tamang nutrition sa ating katawan? So, ayan, unahin kita, Roger. Parang wala pa si Kuya Roger. So ako muna.
Ako na lang Sige siya. po. So, ayun. Yung top decision, especially para sa mga kabataan, is basic lang naman eh. Bakit? Kung may, kung kakain ka ba ng nutritious food, hindi ka ba magiging healthy? Siyempre, basic logic na yun. So ayan. So, para sa mga kabataan ngayon, siguro hindi pa natin nararamdaman yung mga bad habits natin, 'di ba? 'Di ba sometimes kapag nagsa-study tayo every midnight, parang kumakalam yung mga tiyan natin. Hindi natin iniiwasan na magluto ng instant noodles, and as far as I know, instant noodles is 2 weeks or 1 week siya bago ma-digest sa tiyan mo, sa stomach mo. So what if kinakain mo siya every day? So paano nagiging health mo? And maraming kasi, parang maraming benepisyo yung pagiging healthy person, yung pagiging nutritious natin. Syempre, first, parang nafe-feel natin yung parang hindi tayo parang, yung tawag yun? May gana tayo sa lahat. May gana tayong kumilos, marami tayong energy, marami tayong energy sa mga magagandang habits na, especially yung sleeping time natin, yung body clock natin, sana no, iwasan natin magpuyat kasi kapag once na nasira na yung body clock natin, ang hirap kasi bawiin yung yung tulog, especially lalong-lalo na bakasyon ngayon. Alam ko sa inyo lahat, sa ating lahat, no, aminin na natin, no, na nagpupuyat din tayo kahit school work o namamalayan daw tayo. Pasan nun, yung kain natin parang hindi na din sa tamang oras. So ayun, habang bata pa tayo, so it's not hindi pa naman huli yung panahon, no, para ibahin yung lifestyle natin. Kain din tayo ng gulay, 'di ba? Kain tayo ng prutas, gulay, especially itlog. Kung nagda-diet kayo, yung gusto nyong bawasan yung timbang ninyo. So itlog ganun, wag completely na hindi kakain. Iba ng usapan 'yun. So ayun, lang, reduce ganon. Kung gusto nyong maging yung parang new you, ganon, reduce, ganon. Wag completely na tanggalin yung pagkain, tanggalin. Hindi, mahirap yun. So, ayan, sa, disiplina lang. Ganon. Nakamute ka, Kuya Akim. Ayan. So yes, Martina, parang excited ka ng magsalita. Ayan. Kasi po nag-a-agree nga din po ako sa sinabi ni Ate Rhea, no, na especially na ngayon pong bakasyon talaga, marami po talagang mga bata, lalo na tayong mga kabataan, is sirang-sira yung body clock. And also, yung dating natutulog ka dapat ng 7, tapos magigising ka ng maaga for class. Ngayon, nag-iiba na eh. Tapos kapag kagising mo, dun ka din naantokin. So, one na nagti-trigger din yun para magkasakit tayo or bumaba yung immune system natin. And also kasi, like kapag nagpuyat tayo, ilang days pa natin babawiin yung tulog natin. Kasi, kapag kunwari nagpuyat tayo nung gabi, hindi naman natin agad yun mababawi the day na natulog tayo ng maayos. Kasi parang like babawiin pa natin siya ng nasa 16 days para mabalik yung lakas na meron tayo. And also, habang bata pa tayo, no, hindi pa man natin nakikita kung ano yung nagiging effect ng mga bad habits na meron tayo, like laging kumakain ng junk foods, mahilig tayo sa mga matatamis. Hindi pa naman natin nakikita yung nagiging kinalalabasan nun or epekto nun sa kalusugan natin. But I swear na magsasuffer din tayo paglaki natin. So hindi naman mali na baguhin na natin yung lifestyle natin. Just like what Ate Rhea said, na hindi naman completely na magiging healthy person tayo for one day. Nasa moderation din yan. Kasi hindi din naman normal sa isang tao na hindi nagtatry ng mga junk foods kasi it's part of our environment. Part din siya ng health natin. So, nasa moderation naman yan na
hindi dapat inaaraw-araw yung soft drinks, lalo na yung ibang mga bata diyan na ginawa ng tubig yung soft drinks. And also yung mga chichirya. So, nasa moderation lang naman yan. Siguro, lalo na kapag stressed daw, 'di ba? Nagsi-stress eating, maraming nagsi-stress eating, no? So, siguro aminin na natin na nagagawa natin 'yun. Pero kapag stress siguro tayo, maghanap tayo ng ibang ways para um maalis yung stress. Pwede naman tayo let's go for a walk o kaya for a run o kaya maglaro ng mga sports na gusto natin. Let us always live in a healthy lifestyle kasi yung healthy lifestyle na yun magbe-benefit din sa atin in the near future kasi hindi naman kawalan sa atin kung magta-try tayo na maging maayos na tao. So for the future din yun para hindi tayo nahihirapan paglaki natin. So yun lang Kuya Aki. So, ayan, no? Tama ng dalawa. Ang cute ng answer ng dalawa, no? Talagang, uy, oh my God, ilang gabi ata ako pwede kasi kaya siguro ako nagkasakit po. So, ayun, talagang lagi talaga tayong puyat, no? Ganun talaga, kailangan talaga natin bumawi sa tulog, lalo natin bakasyon. No? Si Roger kaya, baka may gusto siyang may dagdag. Ayan, baka siguro medyo mahina yung signal ni Roger, no? So, ayun, baka medyo mahina ata yung signal ni Roger. So, ayan, no? Tama yung sinabi yung dalawa, no? Mahalaga talaga, no, yung pagkakaroon ng tamang, yung tamang kalusugan, no? Kasi nga, di ba, kalusugan ng ating puhunan kung tutuusin, no? Di tayo makagawa ng ganitong bagay, no? Lalo na kung nasa school talaga ako, talaga, like, hindi talaga ako masyado kumakain ng mga karne. Mostly talaga sa lunch is gulay talaga ako. Kasi nga, di ba, mahalaga talaga yun sa katawan. No? Mahalaga yun sa katawan kasi nga, di ba nga, lagi nating pahalagaan yung ating katawan, no? Lalong-lalo na, no, pag nasa paralan tayo, eh, di ba nga sa paralan tayo, kasi nga, di ba, dapat sabi nila, dapat dito tayo gusto. So, dapat matuto tayong, tawag dito, matuto tayong mamili din ng pagkain na ating kakainin din guys. Kasi nga, di ba sa school, especially nagmadali magbabaon na lang ng kanin, tapos yung parang puro preservative, frozen goods, ganon. Kasi yun yung madaling lutuin. Eh. Kung sa agahan siguro medyo okay pa, pero sa tanghalian, pwede naman siguro tayong maging mas healthy pa sa kakainin natin. No? Kung meron naman mga restos na nagsaset ng mga gulay, and of course, why not? No? Na kumain tayo ng ganon. Kasi nga, yung utak natin, no, talaga, kailangan talaga yan ng, ng energy source. Oo, sabi nga nila natin. Gulay at putas dapat sa init. Hindi sa amin sabi ni Martina na huwag natin gawing, huwag natin gawing tubig yung soft drinks, no? Tapos yung pagiging eating natin, so, i-lessen din natin yon no? Baka si Roger, Roger, baka may dagdag ka? So, Kuya Akim, yung sa lugar nila, Kuya Roger, is marami silang root crops. So, Oh, exactly. oh, so parang mas maganda kasi kapag ganitong oras na or mamaya, yung oras ng merienda na, 'di ba masarap Oh, kumain ng kape, saging, ganun. Kasi yung ibang merienda dito sa 'di ba, yung ready to eat na, bibili na lang sa tindahan. Pero sa kanila mas parang oo nga. Mm-mm. harvest, 'di ba? Ang sarap niya. So yun yung hinahanap ko minsan kasi dito sa amin siguro meron naman pero hahanapin mo pa. So sa Oo. kanila because sila Kuya Roger is abundant sila sa ganyang mga bagay. So ayun, Kuya Roger. Hello. Hello. Tumakbo na papunta dito sa bukid at dito lang medyo okay yung signal. Oh, Galing pa ako sa oo. bahay. Mm-mm. Hala, layo naman tinakbo mo, Roger. So, ayun, Roger, no? Palagay mo ba, Roger, anong kalagaan ng tawag dito yung, of course, kailangan daw talaga na yung tamang nutrition sa ating katawan. So, bakit ka ba mahalaga yung pagkakaroon ng, of course, tamang nutrition sa ating katawan? Ang talaga ng kasi kung pinapabayaan lang yung sarili
na sa mga pagkain ng di naman sang-ayon sa ating katawan, lalo sa kalusugan natin, is talaga yung yung pagdakap ng sa tag-init. Kailangan natin mas mataas yung immune system natin dahil nga, dapat hindi agad natin na adapt yung sakit kasi mas marami kasing nagkakaroon ng sakit dahil nga sa mga pagkain, lalo na sa mga pagkain hindi naman. Ayan, nawala na naman. Ayun, nawala na naman si Roger, no? Talagang mahina talaga yung signal ni Roger. So, laban tayo dyan. Tuloy ko na ano. Ayan, go. Off ko na lang yung camera para maano. Doon sa ano, is yung para mas iwasan talaga natin yung mga sakit, kailangan natin talaga ng mga healthy foods. Kailangan mas malakas yung pagkain natin ng healthy foods kasi ito yung magiging shield natin sa mga sakit. Kasi karamihan sa amin ngayon yung mga bata nagkakaroon na ng sakit dahil kulang sila sa mga healthy na foods. Kasi nga mas gusto nila yung mga binibili na mga street foods, basta yung mas maraming mga chemical. Halimbawa na lang yung mga halo-halo na pampasarap, ganun. Ayaw na nila yung mga laga, yung simple luto lang sa mga ulam niya at mga pagkain. Gusto nila yung masarap talaga sa panlasa nila na hanap-hanapin ng katawan nila. Pero di nila alam na habang tumatagal, mas pinaikli yung buhay nila at yung paglaki yung pagano ng katawan nila. Kasi dun sa mga pagkain na yun, palagi pa sila nagpupuyat, madalas sila nang gala sa initan, nakakalimutan ng uminom ng tubig na marami, magbaon ng mga pampapresya katawan. Dapat mas inaano talaga dapat natin yung kalusugan natin kasi tayo rin yung mahihirapan bukod dun sa mga magulang natin na mag-aalaga sa atin kapag nagkasakit tayo. Kailangan mas importante malakas yung katawan natin kasi hindi tayo mapag plano ng maganda or makapag-isip ng mabuti kapag yung katawan natin mahina. Mabilis din tayo mapagod lalo na sa yung kunting lakad mo lang tapos sobrang init, pagod ka na. Yun na yung isa sa mga epekto ng hindi pagkain ng healthy kasi din niya yung pagiging mapapagodi mo lalo na sa mga kabataan ngayon. Mas maganda talaga sa atin yung mga healthy dahil papunta na tayo sa pagtanda. Kailangan ready na yung katawan natin, ready na yung kalusugan natin. Yan lang sasabi ko. Thank So, ayan, no, tama rin, no, we need to prepare to ourselves. Kasi nga, sabi rin to ni Martina kaya na kay mga bata pa tayo is, hindi pa natin masyado na-feel yung effect ng pinagkakain natin, yung pinagagawa natin sa katawan natin. But in the end, if we become older na, oo, doon pa maglalabasan yung mga sakit. Especially when you're aging, 30 pa akyat, mostly doon na naglalabasan yung mga sakit. So, we need to take care to ourselves talaga. So, di ba na-mention ko kanina no na sa pag-aaral talaga no kailangan na tawag nito, kailangan na lagi tayong busog, pero dapat piliin din natin yung pagkain na kinakain natin. So, para sa inyo ba, paano ba nakakatulong ang gulay at prutas no para sa pag-unlad ng isang kabata? Ayan, anyone? Anyone? Ayan, go Kuya, Martina. Oo, sige, go Martina. Ilaban mo yan. ano po siguro no, yung gulay at prutas is number one key po talaga sa healthy lifestyle ng tao. Pero somehow po no, i-highlight ko rin po na lalo na po pag nakatira ka sa syudad or kaya city life, especially po kapag wala nang mga masyadong accessible places para magtanim, is hindi talaga accessible yung gulay at prutas para sa lahat. So, ito din po siguro yung number one reason kung bakit maraming bata yung nagiging engaged po sa pagkain na yan. Kasi may mga magulang na mas pipiliin nila na um, hindi na lang magluto ng ganong pagkain o kaya yung mas mabilis lutuin. So,
siguro po yung gulay at prutas na is number one components po talaga siya para maging active po tayo. Pero somehow po may mga tao na hindi din po sila like straightly accessible po sa mga ganong pangangailangan ng ating katawan na kung i-imagine natin yung gulay at prutas, yun yung mga number one na pagkain na kailangan natin, especially yung mga batang lumalaki pa. Pero yung gulay at prutas na yun is hindi din accessible sa kanila dahil nga kulang sa budget o kaya naman ay hindi din accessible sa lugar nila. Pero siguro yung masasabi ko no sa mga tao, if accessible sa inyo or like mayroong chance para kumain, it's like i-grab na yung opportunity kasi minsan ka lang makakuha ng opportunity na makakain ng ganong pagkain na siksik sa nutrients and also will na makakatulong sa kalusugan mo. So siguro po yun din po yung pagtutuunan natin ng pansin na hindi din po lahat ng tao is nakaka-grab ng opportunity para magkaroon ng ganong pagkain sa hapagkainan nila araw-araw. So sa inyo ba, Martina, no, follow up ano ko to kasi medyo curious talaga ako, no. So sa inyo ba, Martina, mahal ba yung pagbili ng gulay? Kasi nga you mentioned a while ago, di ba, na ayun, yung iba sa inyo is hindi accessible kasi nga yung iba is hindi makapagsalin ng gulay kasi nga city, di ba, no, puro semento na yung sa ano, especially sa mga villages. So sa inyo ba, meron pa ba nakapagtanim ng gulay o kung wala naman is mahal ba yung gulay dyan sa inyo? O, dyan sa NCR? Well, siguro po nung pagtatanim ng gulay is kung may malawak ka po na bakuran, pwede po, possible po na makapagtanim. And also kung kaya mo talaga magtanim like sa pot, pwede po. Pero hindi rin po accessible yung lupa na kayang makabuhay ng tanim. Like makapag-cultivate ka ng gulay na kakainin mo. And also, kapag sa usapin pong mahal po ba yung gulay dito sa city, ano po, mahal po talaga. Lalo na po yung, kunwari po, example na lang po, yung kung bibili ka po sa like, store po talaga siya ng mga, or yung benta ng magsasaka sa probinsya is like, mabebenta po nila ng, kunwari, ang isang gulay is, ang kilo po nun is nasa 40 plus pesos. Tapos po, mabibili po nila siguro yun, bultuhan po yung presyo. Pag binenta po nila dito, halos malaki po yung tubo. So, minsan po yung isang tali ng sitaw na 10 pesos lang naman po talaga dapat, 30 pesos po yung benta nila dito. Dahil na din po siguro sa transportation. So, kung gusto mo po talagang mapakain yung pamilya mo and hindi naman po talaga ganun yung sahod na meron yung pamilya nyo or yung household ninyo, mas pipiliin nyo na lang kung bumili ng pagkain na luto na hindi nyo naman din po alam kung ano yung mga seasonings na ginamit doon or kaya bibili ka na lang po talaga ng mga easy to cook foods like yung mga processed foods. So, yun po talaga yung number one problem kapag dito ka naman sa city nakatira. You know what, ano no, mga manonood sa Kalambag, that's the reality po na, kaya nga di ba yung mga magsasaka, sila mismo yung parang umahog sa tawag neto, sila yung medyo yung talagang naghihirap, tapos yung mga umaangkat ng o mga middle buyers ba sa o yung mga I don't know sa ano sa economic term. Kasi may economic term sa yung mga middle businesses sa yung umaangkat na lang galing dun sa mga farmers eh. Kumbaga napakaliit lang ng napakaliit na ng presyo kung sila mismo yung aangkat. Pero pag ibebenta na yun ng mga middle businesses sa public market, I think triple or double yung presyo. So, isa rin yun sa reason. Kaya nga, di ba, talagang napakamahal talaga sa ganyang sitwasyon. No? Yun yung, oo. Yung mga retailers is, of course, yung mga retailers, sila talaga yung yung talagang, of course, parang malaki ata yung nila, kinikita nila doon din. Yung mga buyers naman din na galing dyan sa syudad is, sila din naman yung mahihirapan din na bumili. So, ayun, so napakahirap na ang sitwasyon, no? So, I think we have same thought with Rhea. Oo, kasi nga, same kaming taga Kidapawan. So, sa inyo ba dyan, Rhea? No? So, paano ba, tawag nito, paano ba, tawag nito, ano yung kalagahan ng mga gulay at prutas sa pag-unlad ng isipan ng isang tao? Sige nga, Rhea, go. No?
Thankful ako kasi yung gulay dito sa amin, no need ka nang bumili. Kasi yung sinasabi Mm. ni Martin na 10 pesos na isang ano, tawag diyan, yung sitaw. Dito sa amin kung ano lang, libre lang ano yung say for example, yung kapitbahay ninyo may tanim silang ano 'to, malunggay. Siyempre Oo. puwede ka lang kumuha tapos ano lang, give and take lang kasi kami dito kapag nagulay yung isa, yung yung kami naman bahala sa ito, kami bahala sa ganyan. So, after na maluto yung gulay siyempre salo na lang magsalo-salo na lang kami yung mga magkakapitbahay yung nagtulungan para mabuo yung isang dish. So, yung kahalagahan dito sa amin kasi napansin ko kasi noon yung bata pa ako, mas pinili ko yung mga processed food siyempre tayo. Pero yung eventually nagiging yung edad na mas hinahanap na ng katawan natin yung gulay, 'di ba? Noon pinaka-hate ko talaga yung ano, yung yung okra kasi 'di ba, pero ngayon parang ano siya, parang dito kasi parang umuulan, umiinit, umuulan, parang naguguluhan yung mga gulay dito. Pero thanks Mm. God nabubuhay yung mga gulay dito. Sa morning, may ma-harvest ka na for free. Nandiyan lang sa bukuran namin and nagpapasalamat talaga ako na hindi ko mas pinili na ng panahon nandito kami sa Kidapawan kasi yung klima dito nabubuhay talaga yung mga pananim dito kasi malamig dito. And unlike doon sa tita ko doon sa I don't know sa Cavite at mas mahal po talaga doon kahit ano yung tanglad tawag sa tanglad doon sa ano sa ibang Tanglad. lugar Tanglad din. doon ano daw I don't binibili know kung binebenta daw doon dito sa amin kahit sino pwedeng kumuha yung mga gulay dito basta ano lang ma ano tawag niyan I- very important siya no kasi especially tayo ngayon nindang katawan natin sa pabago-bago na panahon, uulan, init. Siyempre, yung aso nga namin namatay siya kasi nandun siya sa labas. Mainit ngayon, mamaya uulan na naman. Mainit, maulan. mm. Tapos din sa mga tao. So need natin, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Need natin ng energy source. And first thing talaga natin tinatanong, kumakain ka ba ng gulay? Di ba ganun yung tinatanong sa atin. So talagang ano talaga siya, very crucial ng gulay sa atin. May iba't ibang mineral at mga vitamina yung nakukuha din natin. Hindi lang siguro sa dito sa panloob. So, marami na ano, 'di ba, yung kalabasa nakakapagpalinaw ng mata, yung yung kamatis, pag maganda yung kutis natin kapag kumakain na tayo ng kamatis. Yung mga parang home remedies na ginagawa Mm. natin na kailangan ng chemical. Hindi natin kailangan ng ano tawag yan, yung kasi marami nagsisilibasan ngayon ng mga um, slimming, diba ganun? May slimming tea, Oo. may whitening Aha. milk, ganun ganun. Oh, 'di ba? Tanim ka ng maraming kamatis, kakainin mo yun everyday. Tubig, ganun. Marami na benepisyo. At isa pa, healthy and libre. Ganun. Thank you. Yan. Ayun, sa inyo din ba, Roger? Ganon din ba? Actually, oo. Kasi dito sa amin is probinsya nga tong Zambales. Karamihan dito ay mga prutas, ay mga gulay tas prutas. Kadalasan nga lang yung mga gulay nasa malayo. Halimbawa sa Pinatubo, malapit sa Pinatubo, karamihan tinatanim nila doon is talagang mga literal na gulay. Bihira lang kasi yung prutas kasi nga depende sa panahon. Kasi kung Mm. halimbawa tag-init, ang kadalasan lang tinatanim doon is mga kamote, mga gabi, gano'n. Yung mga gulay talaga na sakto sa panahon ng tag-init. Kadalasan kasi minsan pag hindi masyadong na yung gulay dito sa amin. Parang iniiwasan na nila yung gulay, hindi nila alam na yung gulay, yun talaga yung mas mataas yung mas mataas na ibibigay na
na tawag doon, yung magiging salag nila sa sa sakit. Eh, Mm. napapansin ko dito sa kanila kasi mas gusto na nila yung mga yung kagaya nga na nasabi kanina na yung mga easy to eat na lang. Yung gusto na lang yung bukas na lang dito tapos kunting painit, kakain na ganun. Ayaw nila yung yung kukuha pa sa mamimitas tapos maglilinis. Ayaw pa nila yung mga yung mga ganong prutas yung mga ganong pagkain. Tapos ang nangyayari dito sa amin, nakakalimutan na nila yung yung pagtatanim ng gulay lalo na dito sa amin ang log-log ng lugar. Nakakalimutan na nila magtanim ng gulay kasi mas gusto na nila yung mga binibili sa palengke. Hindi nila alam na mas makakatipid sila kapag magtatanim sila sa mga bakuran nila. Tapos mas gusto talaga nila yung yung mga binibili halimbawa ng mga karne ng baboy kasi daw masarap daw yun lalo na pag adobo. Nung kahit nga ako, paborito ko talaga yung baboy na adobo. Kaya lang, nung na-realize ko na, oy, mas mataas yung, mas mataas yung ibibigay na nutrition kapag gulay. Pero hindi ko naman sinasabi na ayoko ng karne ng baboy. Gusto ko rin naman ng mga ganong ulam. Kaya lang, hindi masyado kasi paulit-ulit na yung ulam na yon. Kaya lang, nakakaumay na rin kasi paulit-ulit naman talaga. Dapat, doon na rin muna sa gulay. Oo. Ayun, no, tama si Roger, no, kasi ganun. Kaya nga, di ba, kung may chance kayo magtanim po tayo. Ayan, no, then of course, actually ako, hindi talaga ako mahilig talaga. Talagang iniiwasan ko talaga. Sa bahay kasi dito sila, kuya talaga, mahilig talaga sa karne yan. Pero minsan talaga, especially yung mga taba, I don't like that talaga. Like, ganon, ganyan na feel ko. So, alam niyo na ibig sabihin, no? So, ayun, no, tama naman sila. No? Kaya nga sa DepEd, kung mapapansin natin, Rhea at saka Martina, then Roger, meron tayong, of course, gulayan sa paaralan, no? Yung may mga taniman doon sa thumbs up kayo kung meron ba dyan sa school ninyo. Thumbs up, And ganon. feedings din yung DepEd. Oo, ayan. Sa inyo Yung pa, Martina, may gulayan sa paaralan pa rin ba sa inyo? Ayun, yun yung mahirap ng walang gulayan sa paaralan. Oh, then understandable naman din. Pero why not kumbaga gumawa ng other way para magkaroon ng gulay. Kaya sabi ni Martina, pwede magtanim tapat, pero ayun lang, kasi patabang lupa, kailangan pa rin din ng iyon. Alex sa atin is very accessible na kasi nga di pa so, pero may mga different ways naman, just like yung mga biodegradable, pwedeng iipon sa isang tambakan, then of course, madidecompose yan, then diretso na yan as pataba na rin sa lupa. Then, meron din May bang mga technology na bago ka, yung paano ka magtanim kasi nakita ko sa ibang lugar, yung pag ganito yung pagtanim nila, tapos may mga holes, tapos doon nilalagay yung mga, hindi lupa yung nagiging niya, nagiging source of nutrients ng isang gulay. Parang foam siya. Foam. ah, Pa, dadalo yung tubig. So doon, nabubuhay yung mga gulay. I think sa Japan ata yan, nakita ko rin yan sa Japan, no? Yung parang mga hanging plants, no? Pero gulay yung tinanim nila. O, ganon. So, aside sa gulay yan sa paralan, meron di bang mga sa inyo tawag na yung feeding program? Oo. Thumbs up kung meron ba? Ayan, meron din. Oo. Sa inyo, Martina. Ay, pero nung elementary kayo, meron bang feeding programs din? Nung Meron elementary, naman po. Pero hindi ko, sa po kasi, paglipat ng like secondary, wala na po masyadong, hindi na po masyadong pinofocus yun. oh, kasi sa secondary talaga, di na masyado yung feeding program. Sa elementary, oo. Talaga may feeding program. Pero sa ibang mga rural schools, ha? Ano yun, Rhea? Kami noon ng mga kaklase ko is nag-initiate kami ng feeding program sa sa isang grade kasi yun lang yung kaya ng budget namin. So ayun, na gumawa kami ng arroz caldo na gawa namin ng mga grade 12 students, and siya para experiment siya if yung mga secondary students may intention rin ba sa feeding program kasi pag sinasabi natin parang nahihiya kasi yan sila. Unlike sa Oh, mga elementary students, 'di ba, oh. noon na Mm-mm. ipa-feeding program yung elementary. Kasi napansin ko ngayon mas nagiging
improve yung mga binibigay ng DepEd. Ano sila? For Go, Grow, ay, Oo, tama ba? exactly. Grow. May mga interview na bibigay. So sa amin, experiment yun. Kung tatangkilikan ba ng mga secondary students. And ano, kinulang pa nga yung Arsaldo na yun. Pero siguro na ng platform. Mm. Ayan, meron din ako kina Roger. So, ngayon naman, no, nabanggit mo kanina, no, Leia, na may mga technologies, no, na sometimes nagagamit din yan ng mga DepEd sa mga programs. So, just like, may mga seminars sila na about nutrition, meron din sila mga kinakandak na mga, of course, more activities pa, no, na aside sa Nutrition Month, no, yung gulayan, then yung mga feeding programs, no, so, dahil nga, ano, no, mostly nakarely tayo sa technology. So, tingin nyo ba, ano yung, matutulong ng teknolohiya para para magkaroon tayo ng malawak na kaalaman tungkol sa nutrition. Ayan, sigunahin kita, Roger, kasi parang kahit di ka naka-open cam, pero alam ko excited ka rin magsalita. Go, Roger? Ito yung tawag doon. Pagdating kasi sa mga teknolohiya, lalo na sa mga ganitong usapan, tingin ko parang pinapadali nito yung yung pagpaprocess ng mga pagkain or mga halimbawa ng mga gulay kasi hindi na natin yung kanina sabi ni Ate Ria na para yung pagpaprocess nila ng gulay na may foam is parang tinatawag nila ng hydroponics, parang ganon. Kasi dito sa school na pinanggalingan ko, sa pinag-aralan ko pala, meron silang ganon, parang hindi na nila kailangan ng lupa. Gumagamit na lang sila ng foam tsaka ng Ayan, parang napatay ata si Roger. Ayan. Yung mic ni Kuya. Sige, ikaw, Rhea, kasi naka-on na yung mic mo. Siguro yung kalagahan ng teknolohiya, especially dun sa mga say for example sa social media, gagamitan nitong yung technology, no? Mas napapadali kasi yung iba hindi afford yung pagko-consult sa doktor. So, may mga share sila ng mga tips and guides, di ba? Yung mga healthy lifestyle na dapat na ginagawa ng isang tao, and may mga may mga nagagawang new machines, new technologies yung mga tao, 'di ba? Especially kapag kulang sa resources yung isang lugar. Kung gusto ko, may mga paraan 'yan. And lang, yung talagang ibang-iba yung panahon natin ngayon kaysa noon kasi marami sila basa ng new technology, 'di ba? It's very good. Kasi 'di ba, naging controversial nga yung kangkong chips ni Josh Mojica. Basta original yung naging kung kangkong lang siya, 'di ba? Dahon ng kangkong. Dahil sa new technology, ginawa niyang chips na parang na mas mabenta sa market, 'di ba? Yung kangkong. Kasi kung sabihin natin kangkong, nandiyan lang yung nasa gilid lang, nadadaan lang natin. Pero akit sa mga mamimili at lalong na sa mga kabataan kahit kumakain kasi kahit sa at least yung substance ng gulay and may mga ba ang kulang kasi may mga dried vegetables tayo, di ba? Naging siya parang trend siya sa TikTok, di ba? May mga dried vegetables, di ba? So, yun, sa kadahilan na maraming nag-uusbong teknolohiya. Oo. Ayan, thank you so much. So, dahil sa technology, no, mas lumalawak yung kaalaman. Aside from the mas na-embrace, yung isang concept na isang gulay na what if gawin natin ganito? Kumbaga lumalabas yung innovative, no, ng isang tao para i-update yung isang recipe ng gulay into a bigger one. Para matakit-takit din. Ganun yung minsan, no, na nag-focus ng mga tao. So, ikaw naman, Martina, what
what have your thoughts? What have your thoughts? Sige, go, Martina. Siguro po, no, as technology rises po sa pamumuhay natin, well, it can help po talaga sa pagpapalagana po ng informations about sa mga kinakain natin. Kasi nga po, di ba, number one part of technology din po is yung social media na napapalagana po doon yung mga details po about sa mga pagkain na kinakain natin, especially din po is nadadagdagan din po yung kaalaman natin about po sa mga iba't ibang ways po kung paano magpapalago ng tanim. And regarding din po sa hydroponic na kind ng pagtatanim is na tackle din po yun about sa school namin. Kasi yung problem nga po sa school namin is hindi po nabubuhay yung tanim sa lupa po. So, non-livable po siya sa plants kasi nga po, parang like acidic siya. Pero kaya Mm. yung may mga matatagal na pong punong na nabubuhay doon is yun na lang po yung nagstay as a source po ng pool na plants. Pero yung hydroponic po is yun din po kasi yung one kind na natulong ng technology na gamit lang po yung water is pabuhay po siya ng tanim. So, mas less hassle din po kasi siya kasi gamit yung tubig na yun is hindi na po tayo nag-iisip kung saan pa tayo kukuha ng mga pataba and also less din po siguro sa chemicals para po matulungan po yung mga tanim na mas mabuhay po. And also technology po, it helps us din po na mas maging open po sa kung ano nga po ba yung kinakaharap ng bansa natin, especially sa tulong din, tinutulungan po ito yung mga farmers natin, yung mga mangingisda natin also kasi sila din po yung one sources nga po ng mga pagkain natin sa lamesa natin. So, yun lang po siguro kuya akin. Ayan, maraming salamat, no? Grabe, parang scientist na to si Martina, no? Parang, grabe yung mga terms na yun, parang hindi ko alam yun. So, kung alam niyo po yun, pag-search lang po sa Google and, of course, share niyo po sa comment section. Ayan, hydroponics na yun, oo, yung ginagamitan ng tubig ng mga plants. So, ayan, maganda rin yun, no? Para, yes, Kuya Rhea? Akim, no? Kamusta ka yung mga viewers natin? Oo, kamusta Comment kaya naman sila? kung So, I think ano ba, nag-enjoy nakaka-relate din ba? sila. I think nakaka-relate din sila, no? And I think si Roger ata may gusto siyang i-share. Go, Roger. Take it Oh. away na. Ay, Go. oo, yung tungkol sa tanglad jam. Ayusin din naman yung gamit din rin yung mga technology. Parang ngayon ko lang din nakita or narinig yung sinasabi nilang tanglad jam. Sobrang ang daming gustong bumili nung products na yun kasi parang ang sarap daw talaga nung tanglad jam kasi bukod sa nakakatulong na nga sa healthy natin yung parang mas napabuti pa natin yung pagtatanim ng mga ng mga ganong process ng magiging products din natin na makakatulong din sa atin para mas makatipid tayo ng income natin. Kasi parang alam mo kasi kilala ng kaklase ko yung yung isang babae, o di ba? Hindi lang talaga babae, hindi lang lalaki ang pwede magkaroon ng ganong plano para sa sarili at sa pamilya. Ah, Babae siya, parang ang ginawa niya is yung tanglad jam nga o tawag doon, lemongrass ba yun? Parang lemongrass. lemongrass, o tama, lemongrass yun. Naging ginawa niya parang jam. Sobrang sobrang sarap nga daw. Pero hindi ko pa kasi natikman. Parang nakaka-exciting yung lasa nun or yung magiging sa kalusugan. Kasi parang maanghang siya na matamis daw kasi parang nakakaroon din ng kalusugan yun. Yung kalusugan natin, parang nababawasan yung basta yun. Hindi ko masyado ma-explain kasi hindi ko pa siya na-try. Pero pag na-try ko yun talaga, yung share ko talaga yung products na yun. Oo. Pero sana umabot sa Kidapawan, sa NCR, at lalong-lalo na sa sa mga kasamahan natin. Oo. No? So,
Nga tanglad jam, no? I cannot imagine ano kay lasa nun, no? Matamis ba na medyo maanghang, ganun. Kasi last time kasi when I was in Coronadal, nakaano ako ng, kumbaga lemongrass juice din siya and something like, medyo siya mapait, ganun. So, okay siya, healthy siya, pero sadya di pa siya medyo pasok sa panlasa ko. Maybe in the future, no, pwede Marami naman tayong dapat, no, may mga, natin for today, no? So, ayan, bago ang lahat, no? So, alam ko, may kayong tatlo, no? Tayong apat, may kanya-kanya tayong tip o may kanya-kanya tayong way paano natin palakasin yung katawan natin, paano natin, of course, panatili yung yung magandang kalusugan ng ating katawan. So, kayo ba, ano ba yung mabibigay niyo na tip sa ating mga kapwa kabataan para magkaroon ng isang magandang katawan o kalusugan? So, unahin kita, Martina, kasi kayo pa nasa gitna ng stage. May rason talaga. So, Martina? So, siguro po, no, yung may advice ko sa mga kabataan din po na gaya ko. So, especially po pag nag-aaral, syempre hindi po maiiwasan yung stress, yung pressure na nararamdaman. And also, hindi din natin maikakaila. Madami talaga, or kahit tayo is nag-stress eating tayo. Minsan di nga natin alam, nagba-bulk buy tayo ng matatamis na pagkain. Kasi sabi nga daw nila, natutulungan nito daw yung emotions natin. Well, scientifically proclaimed na yung sweet foods, nakakatulong siya para mas maging masaya yung tao. Pero panandalian lang naman talaga yung saya sa mga ganong pagkain, and also hindi naman din really nawawala yung stress. So siguro ang maipapayo ko is mag-focus tayo sa isang bagay, especially kung ang stress natin ay nagmumula sa kulang yung time natin para gumawa ng assignment. So, dapat ang goal natin this incoming school year is ay maging bagong estudyante, no? Yung parang like mag-focus muna tayo sa goal natin or kung ano nga ba yung gusto nating um, maabot. And also, if stress tayo, is marami ding ibang ways para mawala yon. Gaya nga ng mga nakikita sa mga ibang social media apps is like, tinutulong nila yung pag jogging o kaya paglalakad, or pwede rin naman na hang out tayo with other friends natin. And also, let's have someone to talk din, no? Kasi nakakatulong din siya sa kalusugan natin. And also, in terms of kalusugan or speaking up with our health is, habang nagfo-focus tayo sa isang bagay is lagi nating tatandaan na kainin natin kung ano yung nararapat at huwag nating abusuhin yung kalusugan natin kasi may hangganan lang yung kakayahan nun. So, yun lang po. Ayan, grabe ang tips ni Madam Martina, ano? So, I think Good. isa-isahin lang yung lahat. Ayan, sige, Rhea, go. Siguro yung itong personal na ginagawa ko to keep body more healthy and more active. Kasi sa lifestyle ko, mas ginugusto ko yung may mas ginagawa. Kasi akong ginagawa, parang antukin ako and parang yung oras ng pagtulog ko is hindi akma para sa edad ko. So, ayun. Yung first na ginagawa ko every morning is, yung para gumana yung digestive system natin, syempre, uminom tayo ng maligamgam na tubig, no? And konting lemon, tsaka asin, para ganun. Hindi ko alam kung ano yung galing din yun sa isang doktor sa TikTok. Kasi marami tayong mga doktor, mga doktor sa TikTok. Yeah. So, ayun. So, kasi nag-scroll tayo, marami din tayong nalalaman na hindi lang sa scroll, hindi lang um, pag-aalam ng iba't ibang trending na sayaw. So, marami din tayong nakukuha sa TikTok na magagandang mga information. So, ayun, uminom ako ng maligamgam na tubig, and especially, take a 1,000 steps every day. 'Di ba? Hindi naman yung steps na gagala ka talaga. Siguro, dito sa bahay nyo, makakabuo ka ng 1,000 steps every day kung gagalaw-galaw ka. And, maintain mo yung lifestyle na healthy with a 3 times a week na workout, no? So workout lang, and wag magpapalipas ng gutom kahit hindi natin naiiwasan na malipasan ng gutom. Siyempre, sa panahon natin ngayon, yung oras talagang mabilis na lumilipas, di ba? Hindi natin alam na, uy,
6 a.m. na. 6 a.m. Akala ko 4 a.m. pa. Magja-jogging sana ako, ganun-ganun. So, ayun. Nagiging plano lang yung yung para sa akin, nagiging plano yung jogging ko. Hanggang sa lang siya, hanggang plano lang. So, ayun, kung gusto mo talagang maging healthy, kasi siguro ngayon, hindi pa natin makukuha yung yung gustong-gusto natin para sa katawan natin. Maybe soon, no? Kung tatanda na tayo, kung abutan tayo ng mga age na kagaya ng mga lolo't lolo natin, hindi tayo pabigat sa mga pamilya natin. Walang complications. Gano'n kasi yung mga kabataan ngayon mas nalululong sa bisyo eh, 'di ba? Kahit sino Mm. yung tandaan, may nakakwintas na vape dito. Ano ba? Parang so, 'di ba nabalitaan natin may namatay na sa vape. So ayun sa mga Mm. kabataan diyan. So, kung hindi nyo talaga kayang bitawan yung pagbe-vape, limit na lang, ganun. Mm. Limitahan kasi. Sana, kapag yung vape, kapag nalalanghap natin, hindi lang isang tao yung nakakalanghap nito, marami, di ba? So, ano kasi siya, oil. Kapag didikit sa baga natin yung oil na juice ng vape, mahirap na siyang tanggalin. Hindi na siya matatanggal, oil nga eh. So, ayun, limitahan natin yung mga kabataan dyan na maaga pang naninigarilyo, nag-iinom. Okay lang naman na mag-inom ka, basta in moderation lang. Drink responsibly. Sa Okay. sa lahat ng tao. Oh, drink responsibly. And kasi, may malaking impact siya sa kalusugan natin. And kung yung talagang stress na stress ka na, take a break. Take a break. Okay not to be okay sometimes. So, ayun, no? Panatilihin natin as look for the brighter side, doon sa positive na side. Kasi yung mundo is full of negativities. Pero mas piliin natin maging ayun. Ayun. Yan, very good. No? Thank you so much, Rhea. Ikaw naman, Roger, baka may gusto kang idagdag na mga tips? Masasabi ko lang ay yung nga sinabi ni Nobita ay dapat ang buhay ay in-enjoy mo lang. Pero wag naman sa buhay na hindi naman sang-ayon sa katawan mo. Pero ang masasabi ko lang is kailangan talaga natin pangalagaan yung sarili natin, lalong-lalo na yung kalusugan natin. Pero wala na masabi kasi nabanggit na ni Ate Ria at ni Ate Martina na bawas-bawasan natin yung mga hindi nakakatulong sa ating katawan at kalusugan. Ang masasabi ko na lang, lalo sa mga kabataan, kapwa ko kabataan nga, bawas-bawasan na lang yung paninigarilyo, pag-iinom. Pero hindi naman natin maiwasan yung pag-iinom at paninigarilyo. Pero limitahan na lang natin para hindi ko naman sinasabing manigarilyo kayo at mag-inom. Pero kailangan talaga nating limitahan kasi tayo rin yung mahihirapan. Kumbaga, kumbaga, hindi lang dapat pag-iinom at paninigarilyo yung gagawin natin. Kumbaga, exercise din natin sa katawan. Halimbawa ng paglalaro ng basketball, mga volleyball, ganun yung mga simpleng exercise lang. Halimbawa, sabi natin, Ria kanina, yung maglakad-lakad ka lang. At least, kahit paano, mababawasan na yung yung calorie sa katawan mo. Or mag-jogging ka lang ng kahit marap. Basta mag-jogging ka lang yung makakatulong sa katawan mo, yung mabanat-banat yung mga buto mo. Kapag umaga naman is bawas-bawasan din yung paggamit ng cellphone. Tapos pag pinagalitan ka ng magulang mo, cellphone ka na naman, wala ka nang ginawa buong araw. Ang gawin mo na umaga, paggising mo, wag mo muna unang bubuksan yung cellphone. Wag mo muna talagang bubuksan yung cellphone. Pag nabuksan mo na yun, ay para ka ng ginayuman ng cellphone mo kasi buong araw ka na mag-cellphone, napagalitan ka na naman, tapos maya-maya magsasabi ka na naman sa mga kaibigan mo na isa yung namang konsentidor na, ayan kasi, ba't ganyan yung pamilya mo, pinapagalitan ka, nagsisilpon ka lang naman. Hindi rin naman kasi nakatulong masyado yung pagsisilpon. Pero, meron din yung benefits ng pagsisilpon kasi napapanood natin kung paano maiwasan yung sakit. Kaya yun lang, bawas-bawasan yung pagsi-cellphone, pagpupuyat, wag nating gawing umaga yung gabi, yun lang. Oo. Ayan, no, napakaganda naman ng mga tips niyo. No? I think lahat ng tips niyo, yun din yung tips ko sa kanila. No? So, kaya nga, di ba, malaga yung role ng ating education institution, no? Kaya nga, doon sa panawagan natin, no, kay
may bagong Secretary Angara na naway hindi lamang ang kalidad ng edukasyon ang tawag dito ang mapanatili, maging yung nasa pamahalaan din natin. Malaga rin na matutukan ang nutrisyon o ang kalusugan ng bawat kabataan kasi nga, di ba, kasi nga kakibat no ng pagkakaroon ng quality education ay ang nutrisyon ng ating mga bata kasi nga 'di ba? Kumbaga partner na to sila no na kapag hindi healthy o puyat, gutom kasi nga may ilan sa atin hindi, hindi na talaga kumakain ng agahan no kasi nga ganon din punta sa school din yung iba nahihimatay dahil sa gutom no ganon so kailangan na mapagtuunan din ng paitin no ng ating mga ng ating maging ng education institution yung kalusugan din ng ating mga kabataan no especially sa mga babae no na talagang minsan ina-attack na biglang tawag nito biglang naimatay kasi nga anemic ganon so kaya nga mayroong may binibigay na yung color red na parang ayil ba yan siya I don't know if meron yan sa inyo Rhea meron ba? Ferrous. Opo, ferrous sulfate. Oh, Pacific, oo. Kasi na, fight ko, asa lasang siya, lasang bakal na oh. Yun yung na-feel kay lasang bakal na na may dust, ganon. Oo. Pero healthy siya ha, oo. Kung palaban niya sa anemia. So, sana may mga ganon pa, no. And, naway matuloy-tuloy pa rin yung mga ganitong project ng ating problema. So, ayan, no. So, bigyan mo naman kami ng konting summary lang na napag-usapan, Rhea. So, ayan, to sum up, no, sa aming mahaba-habang pintuhan ngayong natin na patungkol sa month of July, which is Nutrition Month. So, marami tayong naging discussion and especially napag-usapan natin yung kahalagahan, ano yung umusbong ng mga teknolohiya, ano yung magiging ibibigay ng mga tips sa mga kabataan no, namumuhay na talagang hindi pa akma yung buhay nila na dapat magawa ng isang person. So ayun, marami tayong nag-gain ng mga information sa bawat isa, maraming naging sharing of thoughts and insights, mga even personal experiences and beliefs. So ayun, maraming salamat sa mga naging kasamahan ko ngayon. And yung oras natin, yung kalaban natin every Kalambag episode. So before we proceed to our last words, gusto kong i-welcome si Martina for our announcement. Thank you po, Ate Rhea. So, for our announcements this Saturday, sa lahat ng nanonood, no, please take note. Let us always watch Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. Sa ating Kalambag Facebook page and also sa mga cross-posted pages and also subscribe sa Kalambag YouTube channel. So, mabilis lang naman mag-subscribe. And also, inaanyayahan namin kayo na manood ng Inclination or Envisioning an Inclusive Society or Inclination Now Na. It is every Wednesday, 3 to 4 p.m. And lastly, Senior City, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning. Every Saturday din yan, 7 to 8 p.m. So, yun lang po. Back to you, Kuya Akim. Ayan no, so mula sa Inat Philippines no, sa Kalambag at sa lahat ng taga-subaybay no, sa lahat ng mga partner natin na schools no, mula Batanes hanggang Hulo, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa Kalambag no. Muli po ako po si Kuya Akin ninyo, kasama sila Ate Rhea, kaway-kaway naman kayo dyan, Martina at saka si Roger, kaway-kaway naman kayo dyan. Ayan, at ito ang Kalambag. Ayan, see you next week and God bless us all.